Isang mahinang ungol ang umalingaw sa gitna ng tambak ng basura. Hindi tunog ng daga, hindi ng asong gumagala. Ito ay tunog ng tao, ng buhay na unti-unting kumakawala. Napahinto si Rafael o Rafa sa paghakot ng mga plastik. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Sa payatas, ang bawat kanto ay may sariling panganib at ang bawat ingay ay maaaring maging babala. Ngunit ang ungol na iyon ang pumukaw sa kanya, na tila ba may humihingi ng tulong sa pinakaloob ng kanyang pagkatao. May tao sa loob ng forbidden zone, sa gitna ng tambak na dapat ay iniiwasan. At ang taong iyon, mukhang nakikipaglaban sa kamatayan. Napakagatlabi si Rafa. Ang kanyang mundo ay ang tondo, ang payatas. Ang kanyang buhay ay ang basura. Ngunit sa ilalim ng lahat ng dumi at hirap, may puso siyang nagmamalasakit. Ang tanong ay, kaya ba niyang isantabi ang takot, ang posibleng gulo, para sa isang estranghero? Anong mangyayari kung hindi siya tumulong? Anong klase ng tao siya kung hahayaan niya na lang ito? Ang amoy ng bulok na basura ay naghalo sa amoy ng takot at pag-aalala. Ngunit isang bagay ang mas matimbang, ang tinig sa kanyang puso na nagsasabing kailangan niyang kumilos. Ngayon, madaling araw pa lang ay gising na si Rafa. Ang sikat ng araw na sumisilip sa barong-barong nila sa tondo ang nagigising sa kanya, kasabay ng tunog ng nagliliparan na langaw at mga batang naglalaro sa labas. Para sa marami, ang tondo ay sagisag ng kahirapan, ng ingay at polusyon. Ngunit para kay Rafa, ito ang tahanan niya. Dito siya lumaki, dito niya natutunan ang kahulugan ng pakikisama at pagtutulungan. At dito rin niya natutunan na sa bawat araw, may laban na kailangang panagutan. Rafa! Tara na! Baka malate tayo kay Mang Berting, magsusumit na naman yon, tawag ng kaibigan niyang si Diego, na may hawak na sakong kasing laki ng katawan niya. Matangkad si Diego, ngunit hindi gaanong kasing lakas ni Rafa pagdating sa tibay. Ngumiti si Rafa, ang kanyang mga mata ay nanatiling maliwanag sa kabila ng pagod. Opo, Diego. Teka lang, nag-aayos lang ng pambaon. Inilagay niya ang kanyang baunan sa bag, kasama ang isang bote ng tubig na puno. Hindi sila mayaman, malayo. Ang trabaho nila bilang mga ngalakal o taga-kolekta ng basura sa payatas ang bumubuhay sa kanila. Kailangan nilang maging maaga upang maagawan ang iba at makapagsimula bago pa man mag-init ang araw. Mahirap. Madumi. Pero malinis ang kanilang konsensya. Pagdating nila sa payatas, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng bumandera, nagbibigay ng kakaibang kinang sa mga tambak na basura. Sa malayo, mukha itong bundok ng ginto na unti-unting lumiliwanag. Ngunit malapit, ito ay bundok ng sakit at pagsubok, kung saan ang bawat patak ng pawis ay may katumbas na barya. Heto, Diego, inumin mo muna to, alok ni Rafa sa isang bote ng tubig na kanyang dala, nang makita niyang hinihingal na si Diego sa paghila ng sako. Salamat, Rafa. Ikaw talaga, kahit anong hirap, positive pa rin, sabi ni Diego habang umiinom, pinupunasan ang pawis sa noo. Kailangan, pare. Kung hindi tayo magiging positive, sino pa ang magiging positive para sa atin? Sagot ni Rafa, sabay tawa. Patuloy sila sa paglalakad, naghahanap ng mga pwedeng ipagbili sa pinakaloob na bahagi ng payatas. Ang bawat paghakbang sa lupang puno ng basura ay parang paghakbang sa isang nagbabagong daigdig. Sa isang partikular na seksyon ng payatas na tinatawag nilang Forbidden Zone dahil sa rami ng mga basura at delikadong bagay, mga lumang gulong, sirang appliances, basag na bote, doon madalas matatagpuan ang mga hindi inaasahang bagay. Ito ay lugar na iniiwasan ng marami dahil sa mga alingawngaw ng mga taong nagiging biktima ng kung ano-anong aksidente o mas masahol pa. Ngunit hindi inaasahan ni Rafa na isang tao ang matatagpuan niya rito. Habang naghahanap siya ng mga sirang electronics, na siyang pinakamahal sa lahat ng uri ng basura, nakita niya ang isang bahagyang nakatabong na bagay sa ilalim ng isang tumpok ng mga sirang karton. Una akala niya ay manikin, ngunit nang lapitan niya, nagulantang siya. Hindi manikin. Isang matandang lalaki. Nakasuot ng lumang polo shirt at maong na pantalon, ngunit halatang napabaya ang katawan. Ang buhok ay gulo-gulo at may bahid ng dumi at putik. Ang balat ay gusot na gusot at ang mukha ay payat, tila matagal nang hindi nakakain. Walang bakas ng hininga. Walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang dibdib ay walang galaw. Sa unang tingin, tila patay na ito. Lumuhod si Rafa, kinabahan. Nag-alinlangan siya, ngunit ang puso niya ay nag-udyok sa kanya.
Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa ilong ng matanda. Isang mahina, halos hindi mahahalata, na hininga. Pagkatapos, dinaman niya ang pulso sa leg. Mahina. Halos wala na, ngunit nandoon. Buhay pa, bulong niya sa sarili, puno ng pagkabigla at pag-asa. Kailangan ng tulong. Nagsimula siyang alisin ang mga basura na nakatabing sa matanda, kahit na ang baho ay pumupuno sa kanyang baga. Ang bigat ng matanda ay halos hindi niya kayanin, ngunit nagpumilit siya. Bigla siyang tinawag ni Mang Berting, ang kanilang supervisor, na nakatayo sa may di kalayuan. Si Mang Berting ay isang matabang lalaki, malakas ang boses, at mas pinahahalagahan ang kita kaysa sa kapakanan ng kanyang mga tauhan o kahit sino pa. Ang kanyang mukha ay palaging nakasimangot, tila ba nagagalit sa mundo. "Rafa, anong ginagawa mo riyan? Alam mong bawal sa lugar na yan. Lumabas ka riyan at magtrabaho," sigaw nito habang nakaturo ang daliri. "Mang Berting, may nakita po akong matanda rito. Kailangan po ng tulong," sigaw pabalik ni Rafa, habang pilit na iniangat ang bahagi ng katawan ng matanda. Lumapit si Mang Berting, kunot ang noo. Pagkakita niya sa matanda, lalong sumimangot ang mukha nito. Ang kanyang mga mata ay tumalim. "Ano ba yan, Rafa? Wala tayong panahon para sa gulo. Hayaan mo na yan. Baka patay na yan, madamay pa tayo sa pulis. Saka, sino yan? Wala tayong obligasyon sa kahit sinong pulubi." "Hindi po. Humihinga pa po. Kailangan po natin siyang dalhin sa ospital," pilit ni Rafa, na hindi alintana ang bigat ng matanda at ang pagtatalo nila ni Mang Berting. "Sige na po, Mang Berting, tulungan niyo po ako." Ngunit umiling si Mang Berting, puno ng pagkadismaya. "Wala tayong pakialam dyan. Ang trabaho natin ay mangolekta ng basura, hindi maging ambulansya. Hayaan mo na yan, o kaya ipaubaya mo na sa mga taga-emergency kung makita nila. Hindi tayo ang may responsibilidad niyan. Saka, anong sasabihin natin sa may-ari ng payatas? Na nagdala ka ng patay na tao sa ating lugar." Nagalit si Rafa, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya kailanman nakikipagtalo ng mataas ang boses. Alam niya na ang pinakamainam na paraan ay ang ipakita sa halip na sabihin. Ang kailangan niya ay kumilos, hindi makipagtalo. "Hindi ko po siya kayang iwanan dito, Mang Berting," pakiusap ni Rafa, puno ng pagmamalasakit ang tinig, ngunit may kasamang matinding determinasyon. "Hindi ko po gagawin yon. Tao po siya, tulad natin." Nakita ni Mang Berting ang determinasyon sa mga mata ni Rafa. Alam niyang hindi ito susuko. Bumuntong hininga siya, sabay baling sa iba niyang tauhan na nakatingin sa kanila. "Sige, bahala ka. Pero kapag nagkagulo, ikaw ang sasagot. Huwag mong iiyak sa akin yan." "Salamat po, Mang Berting," sigaw ni Rafa, na tila ba narinig niya ang pag-apruba ng kanyang supervisor. Agad siyang lumuhod ulit at sinimulang buhatin ang matanda. Hindi niya kaya mag-isa. "Diego, tulungan mo ako," tawag ni Rafa sa kaibigan. Hindi nag-atubili si Diego. Agad itong lumapit at tinulungan si Rafa na iangat ang matanda. "Ano, Rafa? Kaya mo yan?" tanong ni Diego, habang nagtutulungan silang iakyat ang matanda sa kanyang sidecar na kanyang ginagamit sa paghakot ng basura. Ang matanda ay payat, ngunit mabigat. Ang paglalakbay mula sa pinakaloob ng payatas patungo sa main road ay matarik at mahirap, puno ng mga hindi pantay na daan at maputik na bahagi. Ang bawat hakbang ni Rafa ay puno ng pag-asa na sana ay makaabot sila sa oras. Habang papalabas sila sa payatas, dahan-dahan silang naglalakbay, na tila ba ang oras ay gumagapang. Nakita ni Rafa ang isang itim na kotse na nakaparada ng malayo sa labas ng gate ng tambakan. Hindi ito karaniwang sasakyan sa lugar na yon. Ang bintana nito ay tinted, kaya hindi niya makita kung sino ang nasa loob. Ngunit may nararamdaman siyang kakaiba. Para bang may nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Hindi niya pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang matandang nasa tabi niya. Kailangan niyang mabuhay. Sa emergency room ng pinakamalapit na pampublikong ospital, naghihintay si Rafa. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga humihingal na pasyente ang bumubuo sa kapaligiran. Nakakaramdam siya ng pagod, ngunit mas nanaig ang pag-aalala para sa matanda. Nililinis na rin niya ang kanyang mga kamay at braso, bagamat alam niyang hindi pa rin maaalis ang amoy ng payatas sa kanyang balat, na tila ba ay kumapit na sa kanyang pagkatao. Maya-maya, lumabas ang isang nurse, may hawak na telepono.
Ang ekspresyon nito ay tila naguguluhan. Kayo po ba si Emmy Rafael Reyes? Tanong ng nurse habang tinitignan si Rafa mula ulo hanggang paa. Tumayo si Rafa. Opo, ako po. Nakita po namin ang cellphone nitong matanda sa bulsa niya. May nakita po kaming contact number na nakalagay sa emergency contact. Tinawagan po namin. Ang sabi po ng kausap namin, pamilya raw po niya. At gusto po raw nilang makita kaagad ang taong nagdala sa kanya rito. Kinabahan si Rafa. Pamilya. Seryoso. Akala niya ay pulubi ang matanda na inabandona. Anong pamilya kaya ang nagmamay-ari sa matandang ito? Bakit siya nasa payatas? Bakit hindi siya hinanap? Sino po sila, ma'am? Tanong ni Rafa, mas lalong nalilito. Ngumiti ang nurse, ngunit may kakaiba sa ngiti niya, tila ba nag-aalangan. Hindi po nila sinabi ang pangalan nila. Pero nagmamadali po sila. Pababa na po sila sa emergency room. Ang sabi nila, mahalaga raw po ang matandang ito. Sino po ba sila? At bakit po kayo ang kasama ng matanda? Napakunot ang noo ni Rafa. Wala po akong alam. Nakita ko lang po siya sa NIE. Bago pa man siya makatapos, isang boses sa kabilang linya ang sumagot sa nurse, na sapat ang lakas para marinig ni Rafa, at nagpatindig ng balahibo niya. Ang boses ay matigas, puno ng otoridad, at tila ba may halong galit. Nandito na kami. Sabihin mo sa taong iyan, huwag na huwag siyang aalis. Kahit 1 pulgada. At pagkatapos, ibinaba na ng nurse ang telepono. Nagkatinginan si Rafa at ang nurse. Ang nurse ay tila nagulat din, mas lalo pang namutla ang mukha nito. Nandito na raw po sila, sir, sabi ng nurse, tila kinakabahan. Nasa baba na po. Hindi ko alam kung bakit, pero mukhang hindi po sila biro. Nararamdaman ni Rafa ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito simpleng pulubi. Ito ay isang bagay na mas malalim. Sino ang matandang ito? At anong gagawin ng kanyang pamilya sa kanya? Isang malamig na kaba ang dumaloy sa kanyang gulugod. Ang matalim na tunog ng gulong ng kotse sa sementong daan ang sumalubong kay Sofia Alcantara de la Cruz. Hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit ang kanyang lolo emong, si Don Emilio de la Cruz, ang isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas, ay matatagpuan sa payatas? At bakit ang isang mangangalakal pa ang nagdala sa kanya sa ospital? Kumakabog ang puso ni Pia, hindi lang sa pag-aalala para sa kanyang lolo, kundi sa galit at pagkadismaya. Ang ideya pa lang na ang pangalan ng kanyang pamilya ay madadamay sa isang eskandalo na may kinalaman sa isang tambakan ng basura ay nakakapagpabaliktad na ng kanyang sikmura. Ang kanyang Hermes bag ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, na tila ba ang mamahaling balat ay nakakapagbigay sa kanya ng seguridad. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumatapakan sa malinis na sahig ng ospital, na para bang gusto niyang durugin ang bawat bakas ng dumi. Pia, kumalma ka. Ang importante ay buhay si Lolo Emilio, pagpapayo ni Atty. Victor Santiago, ang tiyuhin niya na nagmamaneho ng sasakyan. Bagaman mukhang kalmado, may kung anong bahid ng kaba sa boses nito. Si Atty. Victor ay ang kapatid ng kanyang namatay na ama, at siyang namamahala ng ilang legal na usapin ng pamilya. Palagi itong nandyan para sa kanila, ngunit may kakaiba sa mga mata nito, isang bagay na hindi lubusang nababasa ni Pia. Paano ako kakalma, Tito Victor? Si Lolo Emong. Sa payatas. Sino ang nagdala sa kanya rito? Sigurado akong may masamang balak yon, sagot ni Pia, hindi nakatingin sa tiyuhin. Ang buong katawan niya ay tensyonado. Ito ay isang bangungot na kailangang matapos agad. Nagpark na ang kotse sa tapat ng entrance ng ospital. Bumaba agad si Pia, halos takbuhin ang loob. Ang ospital ay isa sa mga pinakamalaking pagmamay-ari ng kanilang kumpanya, kaya't lahat ng empleyado ay yumuko sa kanya at gumilid upang bigyan siya ng daan. Ang bawat sulyap sa kanya ay nagdudulot ng isang uri ng pagmamataas na sinasadya niya. Pagdating sa emergency room, halos magwala si Pia. Ang mga doktor at nurse ay agad na lumapit upang ipaalam sa kanya ang kalagayan ni Don Emilio. Stable na raw ito, ngunit kailangan pa ring obserbahan. Isang malaking ginhawa ang naramdaman ni Pia, ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa. Sino ang nagdala sa kanya rito? Tanong niya sa isang nurse, na tila ba ang kanyang boses ay mayroon ding bigat ng kapangyarihan. Ang nurse na nakausap ni Rafa kanina ay lumapit, tila kinakabahan. Ma'am, may isang ginoo po.
Nagpakilala po siyang Rafael Reyes. Siya po ang nagdala sa lolo niyo rito. Sa sandaling marinig ang pangalan, tila may kung anong lamig na dumaloy sa katawan ni Pia. Hindi pamilyar ang pangalan. At ang tono ng nurse ay nagpapahiwatig na hindi ito isang taong karaniwan sa kanilang mundo. Rafael Reyes. Sino siya? Tanong ni Pia, na puno ng pagdududa ang boses. Nag-alinlangan ang nurse sabay turo sa isang sulok ng emergency room. Siya po, ma'am. Siya po yung nasa sulok. Lumingon si Pia. At doon niya nakita si Rafa. Nakaupo sa isang plastik na upuan, ang kanyang mga kamay at braso ay nililinis, ngunit ang damit niya ay halatang punit-punit at may mga bakas pa rin ng dumi at putik. Ang amoy ng payatas ay tila ba nakakabit sa kanya kahit sa malayo. Isang mangangalakal. Tila ba may sumiklab sa loob ni Pia. Isang apoy ng galit at pagkamuhi. Isang pulubi. Isang mangangalakal. Siya ang nagdala sa kanyang lolo Emong. Hindi. Ito ay isang malaking scam. Isang plano para makakuha ng pera sa kanila. Naglakad siya palapit kay Rafa, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng puot. Si Attorney Victor ay sumunod sa kanya, tila nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Ikaw, sabi ni Pia, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit may matalim na tunog. Ikaw ang nagdala sa lolo ko rito. Anong gusto mo? Pera. Kabayaran. Nag-angat ng tingin si Rafa. Ang kanyang mga mata ay kalmado, kahit na ang mukha niya ay mukhang pagod. Ma'am, nakita ko po siyang nakahandusay sa payatas. Ginawa ko lang po ang dapat. Ang dapat. Napahalakhak si Pia, puno ng pagdismaya. Huwag mo akong lokohin. Sino ka ba talaga? Bakit ka nasa payatas? At bakit ang lolo ko ang natagpuan mo? Nagpapanggap ka lang na mabait para pagkakitaan kami, hindi ba? Pia, kumalma ka, pagpapayo ni Atty. Victor, inilalagay ang kamay sa balikat ni Pia. Ngunit ang tingin nito kay Rafa ay puno ng pagdududa, bagamat may kakaibang kinang sa mga mata nito. Reyes, pinasasalamatan ka namin sa pagdadala sa lolo Emilio rito. Ngunit naiintindihan mo naman siguro kung bakit nagtataka kami. Naiintindihan ko po, kalmadong sagot ni Rafa, na hindi alintana ang matalim na tingin ni Pia. Pero wala po akong balak na masama. Nais ko lang po makatulong. Hindi nakakita ng anumang bakas ng kasinungalingan sa mata ni Rafa si Pia. Ngunit mas lalo lang siyang nagalit. Iyon ang mas nakakainis, ang pagiging masyadong mabait ni Rafa, na tila ba walang bahid ng masama. Wala kang balak masama? Bakit ka nasa pinakaloob ng payatas kung hindi ka naghahanap ng oportunidad? Pilit ni Pia, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Bago pa man makasagot si Rafa, narinig nila ang tinig ng isang doktor. Don Emilio de la Cruz is awake. Agad na tumakbo si Pia, halos kalimutan na niya si Rafa. Lolo! Pumasok si Pia sa pribadong silid ni Don Emilio. Nakahiga ang kanyang lolo, payat at maputla pa, ngunit nakabukas na ang mga mata nito. Isang malaking ginhawa ang naramdaman ni Pia, halos maiyak siya. Lolo! Diyos ko, Lolo! Bakit ka nasa payatas? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Pia, lumuluhod sa tabi ng kama, hinahawakan ang kamay ng matanda. Ngumiti si Don Emilio, isang ngiting tila pagod ngunit puno ng kahulugan. Pia, apo ko. Ayos lang ako. Nakasunod sa kanila si Rafa at Atty. Victor. Nakatayo sila sa may pintuan, naghihintay. Tumingin si Don Emilio kay Rafa, ang kanyang mga mata ay nanliit, tila sinusuri ang bawat detalye ng mga ngalakal. Hindi ito isang tingin ng pasasalamat o ng pagkamuhi. Ito ay isang tingin ng pag-aaral ng pagtatasa. Iwan niyo muna kami. Gusto kong makausap ang ginoong ito ng solo, sabi ni Don Emilio habang nakaturo kay Rafa. Nagulat si Pia. Ano, Lolo? Bakit? May gusto ka bang malaman? Hayaan mong ako na ang kumausap sa kanya. Baka niloloko ka lang nito. Pia, matigas na sabi ni Don Emilio na may otoridad sa kanyang boses. Umalis ka muna. Gusto kong makausap si M. Reyes. Wala nang nagawa si Pia kundi ang sumunod. Galit siyang lumabas, sinara ng marahas ang pinto habang si Atty. Victor ay sumunod sa kanya, may ngiti sa labi na hindi maintindihan ni Pia. Nakatayo siya sa labas ng pintuan, pilit na pinakikinggan ang usapan sa loob, ngunit wala siyang marinig kundi mga bulong.
Sumandal si Pia sa dingding ng ospital, puno ng pagkabigla at pagdududa. Bakit si Rafa? Bakit ang lolo niya, na palaging may gwardya at palaging nakabantay, ay napunta sa payatas? At bakit ganito ang pakikitungo niya sa isang mangangalakal? Lumangway ang isip ni Pia sa nakaraan. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa tiwala. Pia, sa mundo natin, ang pera ay nagpapakita ng tunay na kulay ng tao. Maraming nagpapanggap na kaibigan, na mahal ka, pero ang totoo ay ang yaman lang natin ang habol nila. Huwag kang magtitiwala sa kahit sino, apo. Kahit sa sarili mong anino. Naalala niya ang kanyang ina. Isang magandang babae, nagmula rin sa mahirap na pamilya, na pinakasalan ang kanyang ama dahil sa pag-ibig, ngunit sa huli ay pinili ang pera. Iniwan nito ang kanilang pamilya, iniwan ang kanyang ama at siya, para sa isang mas mayamang lalaki. Nagdusa ang kanyang ama, at ang lolo niya ay labis na nasaktan, nawalan ng tiwala sa kahit sino na may balak na pumasok sa kanilang buhay para lang sa pera. Iyon ang ugat ng kanyang pagkamuhi sa mga gold diggers, at sa mga taong nanggagaling sa mababang uri ng lipunan. At ngayon, may isang mangangalakal na nagpapanggap na bayani, bulong niya sa sarili, puno ng galit. Sigurado akong may balak ito. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na ulitin ang kasaysayan. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang telepono. Kailangan niyang bantayan si Rafa. Kailangan niyang protektahan ang kanyang lolo at ang kanyang pamilya. Walang sino man ang makakapagpaikot sa kanila. Maya-maya, bumukas ang pinto. Lumabas si Rafa, ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, tila walang nangyari. Sinundan siya ng isang nurse na may hawak na folder. El Reyes, sabi ng nurse, nagpapasalamat si Don Emilio sa tulong mo. Pinagbilinan kanyang magpunta sa Mercado Tower bukas ng umaga. May kakausapin ka raw doon. Nagulat si Pia. Ang Mercado Tower. Ang punong tanggapan ng kanilang kumpanya. Anong sasabihin doon ni Rafa? Hindi ito maaari. Tumingin si Rafa kay Pia, at naglakad palayo, na tila ba hindi niya nakita ang galit sa mga mata ni Pia. Ngunit si Pia, sa loob-loob niya, ay nagdidilim ang kanyang paningin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ito na. Ito ang simula ng laro. At hindi siya papayag na matalo. Ang Mercado Tower. Isang higanting istruktura ng salamin at bakal na tumatago sa ulap ng Makati Central Business District. Mula sa payatas at tondo, isa lamang itong pangarap, isang simbolo ng yaman na malayo sa abot ng ordinaryong tao. Ngayon, nakatayo si Rafa Reyes sa tapat nito, ang kanyang lumang shirt at maong ay tila lumiliit sa harap ng engranding disenyo ng gusali. Hindi siya sigurado kung bakit siya narito. Ang matanda, si Don Emilio, ay humiling na magkita sila. Walang paliwanag. Walang detalye. Ngunit ang kuryosidad, at ang pag-asa na baka may magandang mangyari sa buhay niya, o sa buhay ng mga tao sa tondo, ang nagtulak sa kanya. Ang mga sinabi ng nurse kagabi ay naglalaro pa rin sa kanyang isip, nandito na kami. Sabihin mo sa taong iyan, huwag na huwag siyang aalis. May kung anong kakaiba sa pamilya ng matanda na hindi niya maintindihan. Napakagatlabi si Rafa. Ang kanyang sapatos ay punit-punit na sa dulo at ang mga dumi sa gilid ay hindi maalis. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay nakasuot ng mamahaling barong o business suits. Ang bawat tingin nila sa kanya ay tila may halong pagmamataas at pagtataka. Pakiramdam niya, siya ang nag-iisang basura sa gitna ng mga kristal. Ngunit hindi siya susuko. Kung ano man ang hamon, haharapin niya. Papasok pa lang si Rafa sa lobby ng Mercado Tower. Agad siyang hinarang ng dalawang security guard na nakasuot ng unipormeng puti at may hawak na radio. Sir, po at kung saan po kayo pupunta? Tanong ng isa, habang tinitignan si Rafa mula ulo hanggang paa, na tila ba may hinahanap na hindi kaaya-aya. May appointment po ako kay Don Emilio de la Cruz, sagot ni Rafa, kalmado, kahit na pakiramdam niya ay gusto na niyang lumubog sa lupa. Nagkatinginan ang dalawang gwardiya, tila ba nagulat sa narinig. Napatawa ang isa. Don Emilio de la Cruz? Ang siye. Sigurado ka ba, sir? Bawal po ang pulubi rito. Sa service entrance po ang daan ng mga maintenance. Mainit ang dugo ni Rafa, ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi siya pulubi. Siya ay isang mangangalakal. May dignidad. Ngunit alam niyang walang saysay na makipagtalo. Hindi po ako pulubi, sir. Pinapunta po ako ni Don Emilio mismo.
Rafael Reyes po ang pangalan ko, pilit niya. Hindi pa rin sila kumbinsido. Ngunit bigla na lang, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling barong ang lumapit. Si Attorney Victor Santiago, ang tiyuhin ni Pia na nakita niya sa ospital. May ngiti ito sa labi, ngunit ang mga mata ay nanatiling malamig. Hayaan niyo na siya, mga Ginoo. Kasama ko siya, sabi ni Attorney Victor habang tinitignan si Rafa. El Reyes, nandito ka na pala. Halika, sumama ka sa akin. Hinahanap ka na ni Don Emilio. Sumunod si Rafa kay Attorney Victor, pakiramdam niya ay tila siya isang bata na hawak sa tali. Habang naglalakad sila sa malinis at mamahaling pasilyo ng tower, hindi maiwasan ni Rafa na mapansin ang mga mata ng mga empleyado na nakatingin sa kanya. Ang lahat ay nakakita sa kanyang lumang damit, sa kanyang maruming sapatos. Ito ang mundo ng yaman at siya ay dayuhan. Pumasok sila sa isang malaking opisina sa pinakamataas na palapag. Ang pader ay salamin at ang buong Makati ay nasa ilalim nila. Nakaupo sa isang malaking upuan si Don Emilio, na tila ba ay mas malakas at mas matipuno na ngayon kaysa kagabi. May hawak siyang tasa ng kape, at ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin kay Rafa. El Reyes, salamat sa pagdating, sabi ni Don Emilio habang ngumingiti. Maupo ka. Umupo si Rafa sa harap ng mesa, na napansin na ang mesa ay gawa sa mamahaling kahoy. Ayos na po ba kayo, sir? Ayos na ayos, sagot ni Don Emilio sabay tawa. Ngayon, puntahan natin ang dahilan kung bakit kita pinapunta rito. El Reyes, nakita ko ang ginawa mo. Ang iyong kabutihan. Ang iyong katapangan. Bihira na ang ganoong klaseng tao ngayon, lalo na sa panahon na ang lahat ay pera ang habol. Nahihiya si Rafa. Wala po yun, sir. Ginawa ko lang po ang tama. Ang tama? Maraming tao ang nakakita sa akin doon, El Reyes. Ngunit ikaw lamang ang tumulong. Kaya't may nais akong gawin. Nagulat si Rafa. Ano po yun, sir? Gusto kong magtrabaho ka para sa akin, sabi ni Don Emilio, diretso ang tingin. Sa Mercado Group. Bilang isang espesyal na kawani. Nagulat si Rafa. Pero po, sir. Hindi po ako nag-aral ng kolehiyo. Mangangalakal po ako. Hindi mahalaga ang papel sa panahon ngayon, El Reyes. Ang mahalaga ay ang gawa. Ang puso. Bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan ang sarili mo. Gusto kong malaman kung ang iyong kabutihan ay totoo o kung mayroon kang nakatagong agenda, tulad ng iba. Napakunot ang noo ni Rafa. Naintindihan niya. Ito ay isang pagsubok. Isang hamon. At alam niyang may malaking dahilan si Don Emilio sa likod ng lahat ng ito. Bigla na lang, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Pia, nakasuot ng isang business suit na kulay asul, na tila ba handa na sa pakikipaglaban. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Lolo! Anong ibig sabihin ito? May naririnig akong mga balita na ipinatrabaho mo ang mga ngalakal na ito dito sa kumpanya? Tanong ni Pia, halos sumabog sa galit. Hindi siya tumingin kay Rafa, na tila ba wala ito sa kanyang paningin. Pia, apo. May karapatan ako sa sarili kong kumpanya, sabi ni Don Emilio, kalmado pa rin. Pero, Lolo. Siya. Isang mangangalakal. Hindi ba't sinabi mo sa akin na kailangan nating maging maingat sa mga taong gustong samantalahin ang ating kayamanan? Baka isa lang yan sa mga taong nagpapanggap para makakuha ng pwesto, singhal ni Pia, na tila ba nagsasalita sa isang bata. Napakagatlabi si Rafa. Masakit ang mga salita ni Pia. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi siya papayag na matalo sa galit. Sofia, kalmado, sabi ni Atty. Victor na lumapit. Hindi, Tito Victor. Hindi ito tama. Hindi pwede ang mga ngalakal na ito dito, sigaw ni Pia, na mas lalo pang lumapit kay Rafa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang mag-isip na magtatagal ka rito. Gagamitin ko ang lahat ng makakaya ko para paalisin ka. Ngumiti si Rafa. Isang tunay ng ngiti, walang bahid ng pagkapikon. Hindi po ako maasa na magtagal, ma'am. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Kung yan po ang utos ni Don Emilio. Lalong nagalit si Pia sa kalmadong sagot ni Rafa. CJ. Kung trabaho ang hanap mo, bibigyan kita ng trabaho na bagay sa'yo, sigaw ni Pia. Mula ngayon, ikaw ang maglilinis ng lumang bodega ng kumpanya.
At ikaw ang mag-aayos ng lahat ng lumang dokumento roon na halos mabulok na. Alam mo ba kung gaano kadumi ang lugar na yon? Mas madumi pa sa payatas. Nagulat si Rafa, ngunit nanatili siyang kalmado. Alam niyang ito ay isang pagsubok. Opo, ma'am. Masusunod po. Nagulat si Pia sa sagot ni Rafa. Inaasahan niyang magrereklamo ito o magagalit. Ngunit wala. Ang kalmado at masunuring sagot ni Rafa ay mas lalo lang nagpainit sa ulo ni Pia. Pia, hayaan mo na siya, sabi ni Don Emilio, na tila ba pinipigilan ang sarili na tumawa. Hindi, Lolo. Ito ang unang pagsubok niya. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan niya, sabi ni Pia, sabay irap kay Rafa. Huwag kang magkamali, mga ngalakal. Hindi ito laro. At hindi kita hahayaan na samantalahin ang kabaitan ng lolo ko. Pagkatapos, lumabas si Pia, puno ng galit, sinara ng marahas ang pinto. Tumingin si Don Emilio kay Rafa, may ngiti sa labi. Huwag mong intindihin ang apo ko, yung Reyes. Ganoon lang talaga yan. Pero naniniwala ako sa'yo. Salamat po, sir, sabi ni Rafa habang nag-isip. Alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat. Sa gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paglilinis sa maalikabok at bahulupang bodega ng Mercado Tower, napaupo si Rafa sa isang lumang sako. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dumi at kalyo. Ang bodega ay malaki at puno ng mga lumang kagamitan, sirang muebles, at libu-libong dokumento na halos gumuho na sa kalumaan. Ito ay isang trabaho na walang gustong gawin. Habang naglilinis siya ng isang tumpok ng mga lumang kahon, nakita niya ang isang lumang album ng litrato na tatabunan ng alikabok. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Puno ito ng mga lumang larawan ng isang pamilya. Isang bata pang Don Emilio, isang magandang babae, at isang maliit na batang babae na kamukhang-kamukha ni Pia. May isang partikular na larawan ang kumuha ng kanyang pansin. Don Emilio, kasama ang magandang babae at ang bata. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay. Ang aking pamilya, bago ang lahat ng pagsubok. Mayo 15, 1990. Bigla na lang, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng bodega. Hindi niya nakita kung sino, ngunit naramdaman niya ang presensya. Anong ginagawa mo rito? Isang matalim na boses ang narinig niya. Nagulat si Rafa. Nahulog ang album sa sahig at ang larawan ay lumabas. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Pia, nakatayo sa may pintuan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigla. Nakita niya ang larawan na nahulog mula sa album. Anong ginagawa mo sa mga gamit namin? Sino ka para galawin yan? Sigaw ni Pia, habang mabilis na lumapit at agawin ang larawan mula sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Nagulat si Rafa sa kanyang reaksyon. Ang matalim na tunog ng pagbagsak ng album sa sahig ng bodega ay tila ba isang putok ng baril sa tainga ni Sofia Pia Alcantara de la Cruz. Hindi niya inaasahan na may makikita siyang tao doon. Lalo na ang mga ngalakal na si Rafael Reyes. At ang pagkakita niya sa litratong nakahandusay sa sahig, na kinuha ni Rafa, ang larawan ng kanyang ina, ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang galit na naramdaman niya ay sumiklab ng mas matindi. Hindi ito ang galit na naramdaman niya kanina na sanhi ng pagmamataas. Ito ay galit na pinagsama ng takot at matinding pagnanais na protektahan ang isang lihim na matagal na niyang ibinaon sa kanyang pinakaloob na bahagi ng puso. Ang larawang iyon ay naglalaman ng kanyang pinakamalaking kahinaan, ang ugat ng kanyang pagkamuhi sa mga gold diggers at sa mga taong sa tingin niya ay walang ibang hangad kundi ang pera. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Pia, ang boses ay matalim at puno ng puot. Agad siyang lumapit at mabilis na inagaw ang litrato mula sa sahig, tila ba ito ay isang nakahahawang sakit. Sino ka para galawin yan? Wala kang karapatang mangialam sa mga gamit ng pamilya namin. Nag-angat ng tingin si Rafa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata. Ma'am, naglilinis lang po ako. Nakita ko po iyan sa ilalim ng mga lumang dokumento. Hindi ko po sinasadya. Hindi naniwala si Pia. Ang kanyang hininga ay bumibilis. Hindi sinasadya? Sino ka sa tingin mo? Ang bawat galaw mo dito ay may motibo. Siguro naman, nakita mo na ang halaga ng mga dokumento rito, kaya ka naghahalungkat, hindi ba? Ang mga salita ni Pia ay masakit, puno ng akusasyon. Ngunit nanatiling kalmado si Rafa.
Ang kanyang tingin ay nakakabit sa litrato sa kamay ni Pia. Hindi po, ma'am. Hindi po ako naghahanap ng anuman, mahinang sabi ni Rafa. Napakaganda po ng litratong yan. Mukhang masaya po kayong pamilya noon. Ang mga salita ni Rafa, na hindi umaatake, ay tila ba nagkaroon ng kakaibang epekto kay Pia. Ang kanyang galit ay bahagyang humupa, at napalitan ng isang alon ng pighati. Ang larawan na iyon ay nagpapakita ng isang masayang pamilya, isang panahong matagal na niyang inilibing. Nagbalik ang alaala ni Pia. Ang nakaraan ay tila isang sirang pelikula na biglang bumalik sa kanyang isip. Isang bata pang Pia, tumatakbo sa hardin, habang ang kanyang ama at ina ay naghahabulan sa likod niya. Ang kanyang ina, si Eliza, na isang magandang babae, may ngiting tila kumikinang sa ilalim ng araw. Nakasuot ito ng simpleng puting damit, malayo sa mga mamahaling kasuotan na isinusuot ni Pia ngayon. Nagmula si Eliza sa isang mahirap na pamilya, ngunit pinakasalan niya ang anak ni Don Emilio dahil sa pag-ibig. Iyon ang sabi niya. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay hindi nagtagal. Habang lumalaki si Pia, naging mas marangya ang pamumuhay nila. Nagsimulang magbago ang kanyang ina. Mas naging materialistiko. Mas naging ganid. Hanggang sa isang araw, umalis ito. Iniwan sila. Hindi nagpaalam. Nalaman na lang nilang sumama ito sa isang dayuhan na mas mayaman pa sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay labis na nasaktan, at hindi nagtagal ay namatay sa atake sa puso, dala ang sakit ng pagtataksil. Si Don Emilio naman, ang kanyang lolo, ay nawala ng tiwala sa halos lahat. Lumaki si Pia na may pananaw na ang mga taong galing sa mahirap ay may masamang hangarin sa pera, at ang mga taong mayaman ay mapagpanggap at ganid. Ang larawang iyon ang tanging pisikal na alaala ng masayang pamilya bago ang lahat ng trahedya. Naiiyak si Pia. Ang galit niya kay Rafa ay nagbago ng anyo at naging lungkot at sakit. Napakagatlabi siya, pinipigilan ang pagtulo ng luha. Hindi mo naiintindihan, mahinang sabi ni Pia habang pinipigilan ang nanginginig niyang boses. Ang litratong yan naglalaman ng masakit na katotohanan. Hindi sumagot si Rafa. Tahimik lang itong nakinig, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi siya nanghusga. Hindi niya pilit na inaliw. Nandoon lang siya. Ang pera ang sumira sa pamilya namin, pagpapatuloy ni Pia, na hindi nakatingin kay Rafa. Ang mga taong nagpapanggap na nagmamalasakit, na nagmamahal, pero ang totoo ay pera lang ang habol. Katulad ng ina ko. Lahat po tayo ay may nakaraan, ma'am, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagmamalasakit. At hindi po lahat ng tao ay pare-pareho. May mga tao pong totoo ang hangarin, kahit saan man sila nanggaling. Ang mga salita ni Rafa ay tila ba bumalot sa puso ni Pia, isang kakaibang init na hindi niya naramdaman noon. Hindi ito pagpapakita ng simpatsya na may halong pag-awa. Ito ay pag-unawa. Hindi ko po kayo masisisi kung may galit kayo sa mundo, ma'am, patuloy ni Rafa. Pero hindi po lahat ng mahirap ay masama. At hindi po lahat ng mayaman ay mabait. Ang tunay na halaga po ng isang tao ay hindi nasa kung gaano karami ang pera niya, kundi nasa kung gaano kabuti ang puso niya. Tumingin si Pia kay Rafa. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit walang luha. Nakita niya ang tapat na pagmamalasakit sa mga mata ni Rafa, isang bagay na bihirang-bihira niyang makita sa kanyang mundo. Ang dingding na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay bahagyang gumuho. Napakagatlabi si Pia. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pakikipag-ugnayan. Bigla na lang, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Si Attorney Victor. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakikita si Rafa at Pia na magkasama sa bodega. May kakaibang pagkasuspetsa sa kanyang tingin. Pia, anong ginagawa mo rito? At ikaw, Ian Reyes, hindi ba't may trabaho ka pang dapat tapusin? Tanong ni Atty. Victor, ang kanyang boses ay tila kalmado, ngunit may bahid ng pagbabanta. Mabilis na itinago ni Pia ang litrato sa kanyang bag, nag-check lang po ako, Tito Victor. At nakita ko na ang mga ngalakal na ito ay tila masyadong mausisa. Ngumiti si Atty. Victor, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti kung gayon. Il Reyes, may bagong proyekto ka. May isang lumanglot ang kumpanya sa Tondo. Matagal nang binabaliwala. Gusto naming bilhin ang lahat ng bahay doon upang gawing isang malaking commercial establishment. Ikaw ang inatasang makipag-ugnayan sa mga residente doon.
Ngayon na ang oras para patunayan mo ang iyong sarili. Nagulat si Rafa. Tondo. Ang kanyang komunidad. Hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang proyekto na ibibigay sa kanya. At mas lalo siyang nagulat sa sinabi ni Atty. Victor na bilhin ang lahat ng bahay, ibig sabihin, papaalisin ang mga tao. Tumingin si Rafa kay Atty. Victor, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Pero Tito Victor, maraming nakatira doon. Hindi mo na problema yan. Ang problema mo ay ang makipag-ugnayan sa kanila at papayagin silang umalis. Kung hindi, baka mawalan ka ng trabaho, sabi ni Atty. Victor, may halong pagbabanta sa kanyang boses. Good luck, M. Reyes. Sana ay maging matagumpay ka sa misyon na ito. Naglakad palayo si Atty. Victor, may ngiti sa labi. Naiwan si Rafa, nakatayo sa gitna ng bodega, hawak ang listahan ng mga address sa tondo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang lot na iyon ang lugar kung saan nakatira si Aling Nena, ang matandang kapitbahay niya na kinikilala niyang lola, at iba pa niyang mga kaibigan. Ang proyekto ay hindi lang isang hamon sa kanya, kundi isang banta sa kanyang sariling komunidad. Hindi niya inaasahan na ang pagiging bayani ay magiging sanhi ng ganitong uri ng problema. Ang pagbabalik sa tondo, bitbit ang balita na galing sa Mercado Group, ay tila ba isang matalim na balaraw na tumusok sa puso ni Rafa Reyes. Hindi siya nag-iisip ng pagbalik sa payatas, kundi sa kanyang sariling tahanan, sa kanyang sariling komunidad, upang ipaalam ang balita na maaaring magpatalsik sa kanila mula sa kanilang mga tahanan. Ang lot na iyon na ibinigay sa kanya ni Atty. Victor para sa isang proyekto ay hindi lamang basta lot. Ito ang kanilang mundo. Ang bawat hakbang niya sa makitid na eskinita ay tila may bigat. Ang ingay ng mga batang naglalaro, ang amoy ng nilulutong pagkain mula sa mga karinderya, ang ingay ng mga jeepney, lahat ng ito ay pamilyar at nakakapanatag. Ngayon, ang mga tunog na iyon ay tila ba nababalutan ng isang malaking takot. Paano niya sasabihin kay Aling Nena, sa kanyang matalik na kaibigang si Diego, at sa iba pa nilang mga kapitbahay na maaaring mawala sa kanila ang kanilang bahay? Napakagatlabi si Rafa. Ang kanyang trabaho sa Mercado Tower ay nagsisimula pa lang, at heto, isang malaking problema na ang bumungad. Ito ba ang pagsubok ni Don Emilio? O ito ay isang bitag ni Atty. Victor? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan ang kanyang komunidad, kahit na ano paman ang mangyari. Dumiretso si Rafa sa bahay ni Aling Nena, ang matandang babae na tila ba ang kanyang pangalawang ina. Si Aling Nena, na matagal nang nagtitinda ng isda sa palengke, ay nakaupo sa labas ng kanyang bahay, naglalatag ng tuyo. Aling Nena, tawag ni Rafa, ang kanyang boses ay tila may kung anong bahid ng kalungkutan. Rafa! Aba, ang bata! Ano't napadalaw ka? May balita ka ba sa iyong bagong trabaho? Tanong ni Aling Nena, may ngiti sa labi. Umupo si Rafa sa tabi niya. May balita po, Aling Nena. Pero hindi po maganda. Kinuwento ni Rafa ang tungkol sa proyekto ng Mercado Group, ang tungkol sa pagbili ng lot, at ang posibleng pagpapaalis sa kanila. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang unti-unting paglaho ng ngiti sa labi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ano, bulong ni Aling Nena na tila ba hindi makapaniwala. Papaalisin kami? Dito na kami lumaki, Rafa. Dito na kami tumanda. Dumating din si Diego na nakarinig ng usapan. Ano yan, Rafa? Totoo ba yan? Paano na tayo? Wala na tayong ibang mapupuntahan. Ramdam ni Rafa ang kanilang takot at pagkabahala. Ito ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi po ako papayag, Aling Nena. Diego, gagawin ko po ang lahat para hindi kayo paalisin. May naisip na po akong plano. Sinabi ni Rafa ang ideya niya na imbes na paalisin ang mga tao, ay imungkahi sa Mercado Group na magtayo ng maayos na pabahay para sa kanila. Ito ay magiging isang social responsibility project ng kumpanya. Pero, Rafa, makikinig ba sila sa'yo? Ikaw lang ang baguhan doon, pag-aalinlangan ni Diego. Kailangan nilang makinig, sabi ni Rafa, puno ng determinasyon. Hindi ito tungkol sa pera lang. Ito ay tungkol sa tao. Kinabukasan, sa isang meeting sa opisina ni Atty. Victor, inilatag ni Rafa ang kanyang proposal. Si Atty. Victor ay nakaupo sa kanyang upuan, may nakangising mukha.
Si Pia naman ay naroon din, tila ba nag-obserba lang. Attorney Victor, Maampia, panimula ni Rafa habang inilalatag ang kanyang mga slides. Nais kong imungkahi na imbes na bilhin ang lot at paalisin ang mga residente, ay gawin itong isang housing project para sa kanila. Isipin niyo po, yan na Attorney, Maampia. Malaki ang impact nito sa image ng Mercado Group. Magiging simbolo tayo ng pagmamalasakit. At mas sustainable ito. Pwedeng magkaroon ng community businesses doon. Win-win situation po. Nakikinig si Pia, ang kanyang mga mata ay nakakabit kay Rafa. May bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ganoon ang iisipin ni Rafa. Ngunit si Attorney Victor ay napahalakhak. Reyes, maganda ang ideya mo. Napakaganda. Pero alam mo bang lugi tayo dyan? Ang kumpanya natin ay para sa negosyo, hindi sa kawang gawa. Ang dami nating pondo na ilalaan para sa mga taong hindi naman natin kilala. Saka, ang tagal ng proseso niyan. Gusto natin ng mabilis na kita, hindi sentimental na proyekto. Pero po, Attorney Victor, ang halaga po ng lupang iyan ay hindi lamang sa halaga ng lupa. Ang halaga po ay sa tao, pilit ni Rafa habang nakatayo pa rin. Enough, Reyes. I reject your proposal, sabi ni Attorney Victor, may galit sa boses. Ang utos ko ay bilhin ang lot at paalisin ang mga tao. Kung hindi mo yan magagawa, may ibang gagawa. At hindi ka magtatagal sa kumpanyang ito. Bigla lumabas si Pia. Tito Victor, hayaan mo muna siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Nagulat si Rafa. Pati si Attorney Victor. Tiningnan ni Attorney Victor si Pia na tila ba hindi makapaniwala sa narinig niya. Pia, anong sinasabi mo? Tanong ni Attorney Victor. Alam ko na hindi praktikal ang ideya ni Reyes, sabi ni Pia, pero kailangan nating pag-aralan pa. Baka may ibang paraan. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, Tito Victor. Kung hindi siya magtagumpay, kung hindi niya mapapayag ang mga tao, then we proceed with the original plan. Pero bigyan natin siya ng 1 linggo para patunayan ang sarili niya. Nag-alinlangan si Attorney Victor. Ngunit sa huli tumango ito. CJ. 1 linggo, Reyes. Kung hindi ka magtagumpay, magpaalam ka na sa trabaho mo. Lumingon si Pia kay Rafa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Rafa ang isang bahagyang senyales ng pagtulong sa mga mata nito, bago pa man ito umalis. May kilig na nadama si Rafa, ngunit agad din niya itong ibinaon. Sa loob ng linggong iyon, araw-araw ay pabalik-balik si Rafa sa Tondo. Nagsasagawa siya ng mga pulong sa mga residente, nagpapaliwanag, ngunit nahihirapan siyang kumbinsihin sila. Natatakot sila. Nagdududa. Isang araw, habang nasa opisina si Rafa, narinig niya ang sigawan mula sa ibaba. Bumaba siya. At doon niya nakita ang isang grupo ng mga kalalakihan, may mga tatoos at nakasuot ng itim, na nanggugulo sa Tondo. Sinisira nila ang mga paninda ng mga residente at nananakot. Si Aling Nena ay umiiyak at si Diego ay pilit na ipinagtatanggol ang kanyang pamilya. Umalis na kayo rito. Hindi nyo kami mapaalis, sigaw ni Diego. Aba, matigas ka sabi ng isa sa mga lalaki habang hahampasin na si Diego. Agad na tumakbo si Rafa. Tigil, sigaw niya. Lumingon ang mga kalalakihan kay Rafa. Sino ka? Ito ba ang nagpakabayani kuno? Aba, Reyes, sumusunod lang kami sa utos ng boss namin. Kaya kung ayaw mong masaktan, umalis ka na lang. Anong utos? Sino ang boss nyo? Tanong ni Rafa, kahit na alam na niya sa puso niya kung sino ang nasa likod nito. Attorney Victor. Huwag kang masyadong mausisa, mga ngalakal. Kung ayaw mong matulad sa'yo itong mga to. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, at masahol pa, mawalan ng buhay, pagbabanta ng isa sa mga lalaki. Nagkaroon ng gulo. Pilit na ipinagtanggol ni Rafa ang mga residente. Nagsisigawan ang mga tao. Dumating ang mga pulis at nagsitakbuhan ang mga kalalakihan. Ang mga residente ay galit, takot. At ang tiwala nila kay Rafa ay unti-unting nababawasan. Kinagabihan, habang nasa bahay si Rafa, nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang katawan ay pagod at ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang mga salita ng mga nanggulo kanina ay naglalaro pa rin sa kanyang isip, sumusunod lang kami sa utos ng boss namin. Alam niya na si Attorney
Victor ang nasa likod nito. Gusto nitong takutin ang mga residente at takutin din siya para mas madaling mapasunod ang lahat sa plano nito. Dumating si Diego na may bahid ng dumi sa mukha at basag na labi. Rafa, ano na gagawin natin? Hindi na yata sila makikinig sa atin. Natatakot sila. Nagagalit. Hindi tayo susuko, Diego, sabi ni Rafa, kahit na ang kanyang boses ay tila kulang sa sigla. Kailangan lang nating humanap ng ibang paraan. Pero paano? Kung mismong ang boss mo ang may pakana ng lahat ng ito, tanong ni Diego, puno ng pagkabigo. Mas malakas sila. Ano ba ang laban natin, Rafa? Hindi nakasagot si Rafa. Ramdam niya ang kawalan ng pag-asa. Mas malaki ang laban na ito kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng lupa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tulad ni Atty. Victor. Habang nag-iisip siya, napansin niya ang kanyang lumang cellphone sa gilid ng kanyang kama. Ang cellphone na iyon ang naglalaman ng tanging contact number ng kanyang lola. Nagpadala siya ng text message kay Aling Nena, Aling Nena, wag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan. Bigla na lang, nag-vibrate ang cellphone ni Rafa. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya. Hello, sabi ni Rafa. Isang matalas na boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Ang boses ay tila ba nabalutan ng galit at pagbabanta. Len Reyes, o dapat ba kitang tawaging mga ngalakal? Hindi ka pa rin natututo, hindi ba, sabi ng boses. Ito ang boses ng isa sa mga nanggulo kanina. Kumunot ang noo ni Rafa. Anong gusto mo? Ang gusto ko ay ang umalis ka sa pinasok mong gulo. Huwag kang makialam sa negosyo ng iba. Akala mo ba ay mabait ka na? Nagpapanggap ka lang. Alam naming lahat na isa ka lang namumulot ng basura at nananamantala pagbabanta ng boses. Kung ayaw mong masaktan ang mga kaibigan mo at ang pamilya mo sa Tondo, sumunod ka sa amo mo. Huwag mong labagin ang utos ng boss. Hindi ako susunod sa maling utos, sigaw ni Rafa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ako papayag na paalisin ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Napatawa ang boses sa kabilang linya, isang tawang puno ng pangungutya. Matigas ka, ha? CJ. Tignan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Maraming paraan para magpatahimik ng isang tulad mo. At isa-isa silang masasaktan hanggang sa bumigay ka. Ang baho ng basura mo, Rafa, ay kasing baho ng tapang mong walang kwenta. Pagkatapos, ibinaba ng lalaki ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ni Rafa. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw. Ngunit sa halip, tiningnan niya ang labas ng bintana. Sa labas ng kanyang barong-barong, sa dilim ng gabi, may nakita siyang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga tinted na bintana ay hindi nagpapahintulot na makita ang loob nito. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang pamilyar na anino. Isang anino ng isang tao na matangkad, may pormal na tindig, at nakasuot ng pormal na damit. Ang anino ay tumingin sa direksyon ng kanyang bahay, na tila ba alam nito na siya ay nakatingin. Hindi ito basta-basta. Hindi lang ito banta. May nagmamanman sa kanya. At sa kanyang komunidad. Ang balita tungkol sa kaguluhan sa Tondo ay mabilis na kumalat at nakarating kay Sofia Pia Alcantara de la Cruz. Hindi niya maintindihan kung bakit. Ito ay isang simpleng transaksyon sa lupa, ngunit bakit tila ba nagiging isang malaking digmaan? At bakit si Rafael Reyes pa ang nasasangkot? Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang hawakan niya ang kanyang kape. Ang init ng tasa ay hindi makapagpawi ng lamig na nararamdaman niya sa dibdib. Sa simula, wala siyang pakialam. Kung ano man ang mangyari sa mga ngalakal na yon, hindi niya problema. Pero ang pagbabago sa kanyang lolo, at ang nakita niya kay Rafa, ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang katatagan sa harap ng kanyang mga insulto, ay nagpasimula ng isang bagay sa loob niya. Ayaw niyang aminin, pero may kung anong paghanga na unti-unting sumisibol. Ang ideya na ang isang tulad ni Rafa ay magiging biktima ng mga laro sa kapangyarihan ay nakakapagpabagabag sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa kanyang opisina sa Mercado Tower, nagpapanggap na abala sa mga papeles, ngunit ang kanyang isip ay lumulutang sa Tondo. Ang kanyang telepono ay biglang nagring. Si Attorney Victor. Pia, kumusta? Naririnig ko ang balita tungkol sa Tondo. Ano ba ang ginagawa ng mga ngalakal na yan?
Nagkakagulo na, boses ni Atty. Victor sa kabilang linya may halong pagkainis. Hindi ko alam, Tito Victor. Hindi ko yan trabaho, sagot ni Pia, pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Hayaan mo na ang mga bagay na yan, Pia. Ang importante ay ang negosyo natin. Dapat ay hindi ka na nakikialam sa mga bagay na hindi naman para sa'yo, sabi ni Atty. Victor. Oh, the way, may meeting ako mamaya. Siguraduhin mong wala kang gagawin na makasisira sa plano natin. Ang huling linya ni Atty. Victor ay tila ba nagkaroon ng kakaibang tunog kay Pia. Plano natin. Anong plano? At bakit tila ba binabantaan siya nito? Napakunot ang noo ni Pia. Ang kanyang hinala kay Atty. Victor ay unti-unting lumalaki. Kung siya ang nasa likod ng mga gulo sa Tondo, ibig sabihin mayroon siyang masamang motibo. At hindi ito ang uri ng tao na kakampi niya. Pagkatapos ng tawag, dahan-dahang lumabas si Pia sa kanyang opisina. Sinubukan niyang maging diskrete, sinigurado na walang sinumang nakasunod sa kanya. Narinig niya ang boses ni Atty. Victor na nagsasalita sa telepono sa loob ng kanyang opisina. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, pilit na pinakikinggan ang usapan. Kailangan nating dalisayin ang lahat ng bakas. Ayokong may matitira. Lalo na ang mga ngalakal na yon. Ang mga basurang iyan, dapat ay wala ng saysay, narinig niyang sabi ni Atty. Victor. Siguraduhin mong walang bahid sa atin. At huwag mong kalimutan ang bahagi mo sa pinag-usapan. Nanginginig ang mga kamay ni Pia. Dalisayin ang lahat ng bakas. Ito ay mga salita na ginagamit sa krimen. Ang kanyang hinala kay Atty. Victor ay naging isang matinding pag-aalala. Ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang lolo. Ang taong pinaniniwalaan niyang kaisa niya sa pagprotekta sa kanilang pamilya. Hindi. May iba pa siyang balak. Agad na pumunta si Pia sa library ng kumpanya, isang malaking silid na puno ng mga lumang libro at dokumento. Ito ang lugar kung saan nakaimbak ang lahat ng kasaysayan ng Mercado Group. Hinanap niya ang mga lumang file tungkol sa mga lupaing pagmamay-ari ng kumpanya, lalo na sa Tondo. Nakita niya ang mga lumang mapa, mga deed of sale, at mga kontrata. Sa isang partikular na folder, may mga dokumentong tila ba inedit. Mga datos na binago. Mga petsa na hindi tugma. At mayroon ding mga transaksyon sa isang shell company na nakabase sa labas ng bansa na may kinalaman sa mga lupaing malapit sa Tondo. Ang mga transaksyon na ito ay tila balihim at walang nakakaalam maliban sa ilang piling tao. Habang naghahalungkat siya, may narinig siyang boses sa kanyang likuran. Pia, anong ginagawa mo rito? Mag-isa ka lang? Nagulat si Pia. Lumingon siya. Si Manang Rosa, ang matagal ng mayordoma ng kanyang lolo, at ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay. Si Manang Rosa ang nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya, at siya ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya maliban sa kanyang lolo. Manang Rosa. Naghahalungkat lang po ako ng mga lumang libro. Wala lang, pilit ni Pia, pilit na tinatago ang kanyang mga nakita. Ngumiti si Manang Rosa, isang ngiting tila pagod ngunit puno ng pagmamalasakit. Alam ko, anak. Alam ko na may gumugulo sa isip mo. Hindi ako bulag. Ang mga kilos ni Atty. Victor kakaiba. May narinig din ako sa mga tauhan sa baba. Tungkol sa Tondo. May kinalaman ba ito sa'yo? Nag-alinlangan si Pia. Maaari ba siyang magtiwala kay Manang Rosa? Si Manang Rosa ang pinakamatagal na nilang empleyado at matapat ito sa kanyang lolo. Manang, may nakikita po akong hindi maganda, sabi ni Pia, mahina. Si Tito Victor may pinaplano. Lumapit si Manang Rosa, hinawakan ang kamay ni Pia. Alam ko, anak. Matagal na akong nagdududa sa kanya. May nakita akong mga lumang dokumento sa library din, sa pinakababang drawer ng librong Philippine History. May kinalaman sa mga lumang ari-arian ng pamilya na naibenta sa isang kaduda-dudang halaga. Hindi ko alam kung may kinalaman iyon sa kasalukuyan, pero baka makatulong sa'yo. Nagulat si Pia. Isang impormasyon na wala siya. Isang lihim na nakatago sa paningin. Salamat, Manang Rosa. Maraming salamat po. Ngumiti si Manang Rosa. Basta para sa ikagaganda ng pamilya de la Cruz. Bantayan mo ang sarili mo, Pia. Maraming ahas sa paligid. Minsan, ang pinagkakatiwalaan mo, sila pa ang magiging kaaway mo.
Umalis si Manang Rosa at iniwan si Pia na may halo-halong pakiramdam. Ang huling sinabi ni Manang Rosa ay tila ba isang babala, ngunit kanino? Hindi na niya masyadong pinansin. Ang kailangan niya ay ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Manang Rosa. Agad na hinanap ni Pia ang librong Philippine History sa pinakababang drawer. At doon, nakita niya ang isang folder na halos hindi mahahalata. Sa loob nito, may mga lumang kontrata at deed of sale. Sa isang partikular na dokumento, nakita niya ang pangalan ng isang kumpanya na nakalista bilang bumili ng ilang ari-arian ng Mercado Group noong nakaraang dekada. Isang pangalan na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito narinig. Napakunot ang noo ni Pia. Ang mga halaga ng transaksyon ay napakababa kumpara sa aktwal na halaga ng mga ari-arian. At ang kumpanyang bumili ay isang offshore company. Samantala, narinig niya ang tunog ng ingay mula sa labas. Mabilis siyang tumakbo sa bintana at nakita niya ang mga tauhan ni Atty. Victor na muling nanggugulo sa tondo. Ngayon, mas marami sila. At mas agresibo. May hawak silang mga pamalo at nagsisigawan sa mga residente. Nakita niya si Rafa. Nandoon ito, pilit na ipinagtatanggol ang mga residente kahit na walang armas. Tumayo ito sa harap ni Aling Nena at Diego at hinarap ang mga nanggulo. Kahit na nahihirapan, hindi ito sumusuko. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa sandaling iyon, tila ba may kung anong nagbago sa loob ni Pia. Ang kanyang galit, ang kanyang pagkamuhi sa mga mahihirap ay unti-unting nawala. Ang kanyang puso ay kumirot sa nakita. Si Rafa. Ang mangangalakal na iyon. Ang taong inaakala niyang isang scammer. Ginagawa niya ang lahat para sa mga taong ito kahit na buhay niya ang nakataya. May kung anong bahagi ng kanyang puso ang bumukas. Isang bagay na hindi niya naramdaman noon. Pagmamalasakit. Paghanga. At isang uri ng kilig na biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito pag-ibig, hindi pa. Pero ito ay simula ng isang pagbabago. Rafa, bulong ni Pia habang pinapanood niya si Rafa na nakikipaglaban. Sa sumunod na araw, habang nasa opisina si Pia, nagtatrabaho siya sa computer. Pilit niyang hinahanap ang iba pang impormasyon tungkol sa offshore company na nakita niya sa mga lumang dokumento. May nararamdaman siyang kakaiba. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang mas malaking lihim. Nahanap niya ang ilang lumang email mula sa archives ng kumpanya. Karamihan sa mga ito ay basura. Ngunit isang partikular na email ang kumuha ng kanyang pansin. Ito ay ipinadala ni Atty. Victor, na tila ba isang coded message sa isang hindi kilalang email address. Nakasaad doon ang isang pangungusap, ang proyektong Phoenix ay dapat nang matapos. Walang makakapigil sa atin. Kahit ang matanda o ang mangangalakal. Ang proyektong Phoenix. Ang pangalan ay nagpatindig ng balahibo ni Pia. Hindi ito pangalan ng proyekto sa tondo. At ang nilalaman ng email tila ba may mas malalim na kahulugan. Dahan-dahan, binuksan ni Pia ang isang attachment sa email. Isang e-file. At doon, nakita niya ang isang detalyadong plano. Isang plano na hindi lamang tungkol sa pagkuha ng lupa sa tondo. Ito ay isang plano upang kontrolin ang buong Mercado Group at alisin si Don Emilio. At ang huling pangungusap sa dulo ng IE ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ang pinakamalaking hadlang ay ang matanda. At ang mangangalakal. Kailangan silang mawala tuluyan. Tila ba nagunaw ang mundo ni Pia? Hindi. Hindi ito mangangalakal lang. Ito ay isang kasuklam-suklam na plano. At ang tiyuhin niya si Atty. Victor ang nasa likod nito. Ang alarm ng telepono ni Rafa Reyes ang gumising sa kanya, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa sa anumang tunog. Isang linggo na ang nakalipas mula nang bigyan siya ng ultimatum ni Atty. Victor. Isang linggo na rin mula nang mangyari ang gulo sa tondo at ang huling banta mula sa hindi kilalang numero. Ang pangako niya sa kanyang komunidad na protektahan sila ay tila ba unti-unting nadudurog sa harap ng kapangyarihan ni Atty. Victor. Ang anino ng itim na kotse kagabi ay naglalaro pa rin sa kanyang isip. Sino ang nagmamanman sa kanya? Sino ang may gustong sumira sa kanya? Ang mga sagot ay tila ba tumuturo sa isang tao, ngunit wala siyang sapat na patunay. Pakiramdam niya, siya ay nasa loob ng isang kulungan na hindi niya nakikita ang mga rehas, ngunit ramdam na ramdam niya ang pagkakapiit.
Ang kawalan ng pag-asa ay nagsisimulang sumakop sa kanya. Rafa, tara na. Baka malit ka sa trabaho, tawag ni Diego mula sa labas. Bumuntong hininga si Rafa. Trabaho. Trabaho na tila ba isang bitad. Pagdating ni Rafa sa Mercado Tower, kakaiba ang pakiramdam niya. Ang mga tingin ng mga empleyado ay mas mabigat kaysa karaniwan. May bulungan. May nagtatago ng ngiti. Naglakad siyang diretsyo sa kanyang opisina na tila ba walang nakikita. Ngunit bago pa man siya makapasok, isang assistant ang lumapit sa kanya, tila kinakabahan. El Reyes, pinapunta po kayo ni Atty. Victor sa conference room. Ngayon na po. Nagulat si Rafa. Conference room. Hindi ito karaniwan. May masamang kutob siya. Pagdating niya sa conference room, ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Naroon si Atty. Victor na may nakangising mukha. Naroon din si Pia, nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay walang ekspresyon. May mga reporter din na nakaupo, at may mga kamera na nakatutok sa gitna ng mesa. El Reyes, salamat sa pagdating, panimula ni Atty. Victor, ang kanyang boses ay malakas at puno ng tiwala. Ito ay isang emergency press conference tungkol sa isang napakahalagang issue sa Mercado Group. Kinabahan si Rafa. Hindi maganda ito. Sa nakaraang linggo, may mga nakita kaming anomalya sa pondo ng kumpanya, patuloy ni Atty. Victor. Partikular sa pondo na inilaan para sa proyekto sa Tondo. May nawawalang halaga at may mga dokumentong naging peke. Tiningnan ni Rafa si Atty. Victor, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ano ang sinasabi nito? At sa aming investigasyon, sabi ni Atty. Victor, habang tinitignan si Rafa ng diretsyo, ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang tao. Si Rafael Reyes. Tila ba nagunaw ang mundo ni Rafa? Lahat ng reporter ay bumulong. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita na si Reyes ay kumuha ng malaking halaga mula sa pondo ng kumpanya para sa sarili niyang kapakanan, patuloy ni Atty. Victor, habang ipinapakita ang isang serye ng mga dokumento sa screen. Nakita ni Rafa ang kanyang pirma sa mga dokumento, ngunit alam niyang peke ang mga ito. Hindi niya pinirmahan ang mga yon. Bukod pa rito, may mga ebidensya rin kami na nagpapakita na si Reyes ay nag-leak ng confidential information ng kumpanya sa aming mga kakumpetensya, sabi ni Atty. Victor, habang ipinapakita ang mga peking email at mensahe. Ang kanyang motibo ay halata, pera. At ang pagsasamantala sa pamilya de la Cruz. Hindi makapagsalita si Rafa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi po totoo yan, sa wakas ay sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay mahina. Wala po akong ginawa. Ngumisi si Atty. Victor. Ang ebidensya ang magsasabi, Reyes. At ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang pulis. Rafael Reyes, you are under arrest for embezzlement and corporate espionage, sabi ng isa sa mga pulis. Napatingin si Rafa kay Pia. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin at hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Mayroon ba siyang tiwala sa kanya? O naniwala na rin siya sa kasinungalingan ni Atty. Victor. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Sa presinto, nakaupo si Rafa sa isang malamig na upuan, ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Ang kanyang isip ay tulala. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang kanyang mga panaginip na makatulong sa kanyang komunidad ay unti-unting nagiging abo. Gusto mo ba ng abogado, Hijo? Tanong ng isang pulis, tila naawa sa kanya. Umiling si Rafa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sino ang kanyang pupuntahan? Sino ang maniniwala sa kanya? Naalala niya si Don Emilio. Ang mga salita nito, gusto kong malaman kung ang iyong kabutihan ay totoo o kung mayroon kang nakatagong agenda. Ngayon, ang kabutihan niya ay tila ba nagdala sa kanya sa pagkawasak. Ang pagsubok na ito ay tila ba sumira sa kanya. Napakagatlabi si Rafa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga tao sa Tondo. Paano na sila? Sino ang magtatanggol sa kanila kung siya ay nasa kulungan?
Ang lahat ng pag-asa ay tila ba nawala. Sa mansyon ng mga De La Cruz, tahimik si Pia habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Ang mga ulat ay tungkol sa pag-aresto kay Rafael Reyes. Ang mga larawan ni Rafa na nakaposas ay ipinapakita sa screen. Nandyan din si Don Emilio, nakaupo sa tabi ni Pia, at mukhang napakasama ng pakiramdam. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang hininga ay mabagal. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, tila ba nagdudusa. Lolo! Tignan mo sila! Ang mga ngalakal na yan! Sinabi ko na sa'yo. Isa lang siyang scammer, sigaw ni Pia, na tila ba galit na galit, ngunit sa loob-loob niya, may kirot na nararamdaman siya. Nakita niya ang ebidensya. Ngunit nakita din niya ang pagmamalasakit ni Rafa. Hindi sumagot si Don Emilio. Naningkit ang kanyang mga mata. Lolo! Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Pia, puno ng pagkabahala. Kailangan nating ipagtanggol ang pangalan ng pamilya natin. Hindi tayo pwedeng masira ng isang mangangalakal na yan. Ngunit si Don Emilio ay tila ba walang naririnig. Ang kanyang paghina ay naging mas mahina. Lolo, sigaw ni Pia habang niyugyog ang kanyang lolo. Lolo! Hindi sumasagot si Don Emilio. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na ng tuluyan. Ang kanyang pulso ay mahina na. Nanginginig ang mga kamay ni Pia. Lolo! Hindi! Hindi ka pwedeng mawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng balita sa telebisyon na nagsasabing si Rafael Reyes ay napatunayang nagkasala at nakatakdang ipasok sa bilangguan. Ang lahat ng pag-asa ni Pia ay tila ba naglaho. Nawala ang kanyang lolo. Nawala ang pag-asa sa kanyang sarili. At si Rafa, ang tanging taong tila ba nakakakita sa kanya, ay nasa likod ng rehas. Ang lahat ay tila ba nawala. Ang mundo ni Sofia Pia Alcantara de la Cruz ay gumuho sa isang iglap. Ang balita tungkol sa paglala ng kondisyon ni Don Emilio sa ospital, kasabay ng balita tungkol sa pagkakakulong ni Rafael Reyes, ay nagpatindi sa kanyang pagkalito at sakit. Ang kanyang lolo, ang kanyang tanging pinagkakatiwalaan, ay tila ba nawawala sa kanya. At si Rafa, ang taong unti-unting nagpapabago sa kanya, ay nasa likod ng rehas, biktima ng isang kasinungalingan. Sa loob ng silid ng kanyang lolo sa ospital, tahimik si Pia, nakaupo sa tabi ng kama. Ang kanyang lolo ay nakapikit, mahina ang pulso, at tila ba lumalaban sa huling hininga. Ang monitor na nakakabit sa kanyang lolo ay nagbibigay ng mga tunog na nagpapahiwatig ng paghina ng kanyang kalagayan. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, walang tigil. Lolo, lumaban ka, please, bulong ni Pia, habang hinahawakan ang kamay ng kanyang lolo. Hindi mo ako pwedeng iwanan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang pamilyar na anino ang pumasok sa silid. Si Manang Rosa, ang matagal ng mayordoma ng kanyang lolo. May dala itong mainit na tsokolate. Pia, anak, kumalma ka. Nandito lang ako, sabi ni Manang Rosa, na may pagmamalasakit sa kanyang boses. Inilagay nito ang tasa sa mesa at hinawakan ang balikat ni Pia. Kailangan mong magpakatatag. Hindi gusto ng lolo mo na makita kang ganyan. Tumingin si Pia kay Manang Rosa. Ang tanging taong nandoon para sa kanya bukod sa kanyang lolo at attorney. Victor. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit sa sandaling iyon, habang umiiyak siya, may kung anong nagpatindig ng balahibo ni Pia. Nakita niya ang cellphone ni Manang Rosa na nakalagay sa bulsa ng apron nito. Ang screen ay nakabukas. At doon, nakita niya ang isang mensahe. Mula kay attorney. Victor. Ang mensahe ay nakasulat sa Tagalog, maikli at diretsyo. Plano ay matagumpay na. Ang mga ngalakal ay nasa loob na. Magkita tayo bukas. Tila ba bumagsak ang buong mundo ni Pia. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis. Hindi. Hindi ito totoo. Si Manang Rosa. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Ang taong nagbigay sa kanya ng key clue tungkol sa mga lumang dokumento. Ito ay isang bitad. Isang malaking bitad. At siya, si Pia, ay naging bahagi nito. Biglang tumayo si Pia at tiningnan si Manang Rosa ng diretsyo sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Manang Rosa, mahinang sabi ni Pia, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ito? Nagulat si Manang Rosa. Mabilis nitong itinago ang telepono. Ngunit huli na. Ang kanyang mukha ay namutla.
Pia, anong sinasabi mo? Wala akong. Huwag kang magsinungaling sa akin, Manang Rosa, sigaw ni Pia, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang tiyuhin ko. Kayo. Nagplano kayong lahat. Niloloko niyo ako. At si Lolo. At si Rafa. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Rosa. Pia, anak patawarin mo ako, napilitan lang ako Napilitan, sigaw ni Pia. Dahil sa inyo, nasa kulungan si Rafa. At si Lolo, halos mawala na sa atin. Anong ibig sabihin nito? Bakit? Umiyak si Manang Rosa. May sakit ang anak ko, Pia. At si Attorney Victor, may hawak siya sa amin. Kapag hindi ako sumunod, mawawalan kami ng lahat ni. Hindi na nakinig si Pia. Ang sakit at galit ay bumabalot sa kanya. Pilit siyang lumabas ng silid, iniwan si Manang Rosa na umiiyak. Ang kanyang isip ay nag-isip ng isang bagay, kailangan niyang iligtas si Rafa. Kailangan niyang iligtas ang kanyang lolo. At kailangan niyang ilantad ang katotohanan. Sa gabi, tahimik na pumunta si Pia sa opisina ni Atty. Victor. Alam niyang wala ito doon sa gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Kailangan niyang hanapin ang patunay. Ang katibayan na magpapalaya kay Rafa at magpapawalang sala sa kanyang lolo. Pumasok siya sa opisina ni Atty. Victor. Ang lahat ay nakasara. Sinimulan niyang hanapin ang mga nakatagong file, mga lihim na dokumento. Sa ilalim ng isang sining, nakita niya ang isang safety deposit box. At sa loob nito, nakita niya ang isang flash drive at isang tumpok ng mga dokumento. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga bank statements, mga kontrata, at mga encrypted na mensahe. Lahat ng ito ay nagpapakita ng detalyadong plano ni Atty. Victor upang maangkin ang lahat ng ari-arian ng Mercado Group. Mayroon ding mga lumang dokumento na nagpapakita kung paano niya niloko ang kanyang ama, ang kapatid ni Don Emilio, upang ibenta ang kanilang shares sa kumpanya sa isang napakababang halaga, na nagdulot ng pagkamatay ng kanyang ama at ang pagkawala ng malaking bahagi ng kayamanan ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit nagtiwala si Don Emilio kay Atty. Victor, dahil ito ang tanging pamilya na natitira sa kanya. At sa flash drive, nakita niya ang mga video at audio recordings. Mga pag-uusap ni Atty. Victor at Manang Rosa. Mga pag-uusap ni Atty. Victor sa mga nanggulo sa Tondo. At mas masahol pa, mga recording ng pagpapalsipikan niya ng mga dokumento at ebidensya laban kay Rafa. Narinig niya ang boses ni Atty. Victor na tumatawa habang sinasabi na si Rafa ay isang simpleng maangalakal na madaling maloko. Nagdilim ang paningin ni Pia. Ang kanyang lolo ay hindi lang basta nagkasakit. Si Atty. Victor ang may pakana sa paglala ng kanyang kondisyon. Isang uri ng laso na dahan-dahang sumisira sa kanyang katawan. Kinabukasan, pumunta si Pia sa presinto. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng lakas ng loob. Kailangan niyang makita si Rafa. Nang makita niya si Rafa, nakaupo sa loob ng kulungan, ang kanyang puso ay kumirot. Ngunit hindi na siya nagpakita ng awa. Kailangan niya itong maging matatag. Rafa, sabi ni Pia, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. Nag-angat ng tingin si Rafa. Nagulat siya na makita si Pia doon. Pia, anong ginagawa mo rito? Alam ko na ang lahat, Rafa, sabi ni Pia habang pinipigilan ang kanyang luha. Si Tito Victor siya ang may pakana. At si Manang Rosa nasa panig din niya. Nagulat si Rafa. Manang Rosa. Tumango si Pia. Nakuha ko ang lahat ng ebidensya. Mga dokumento, recordings lahat. Papalayain kita, Rafa. At lalaban tayo. Hindi ako papayag na saktan niya si Lolo at ang mga tao sa Tondo. Hindi ko nahahayaan na masira niya ang pamilya namin. Tiningnan ni Rafa si Pia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? At paano ka magtitiwala sa akin ngayon? Dahil naniniwala ako sa iyo, Rafa, sabi ni Pia, ang kanyang boses ay tapat. Nakita ko ang ginawa mo para sa mga tao. Nakita ko ang iyong puso. Hindi ka isang mangangalakal na nagpapanggap. Ikaw ang tunay na bayani. At gagawin natin ito ng magkasama. May bahid ng pag-asa ang mukha ni Rafa. Sa sandaling iyon, tila ba nagkaroon ng liwanag sa loob ng kanyang kulungan. Magkasama.
Hindi siya nag-iisa. Sinimulan nilang planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Ang pagkuha ng tulong kay Diego at Aling Nena upang maging saksi. Ang paglalantad ng katotohanan sa media. Ang paghahanda para sa huling laban. Sa opisina ni Atty. Victor, nakaupo siya sa kanyang upuan, may nakangising mukha. Narinig niya ang balita tungkol sa paglala ng kondisyon ni Don Emilio. Alam niyang malapit na siyang magtagumpay. Kailangan nating mag-schedule ng emergency board meeting bukas, sabi ni Atty. Victor sa kanyang secretary. Para sa huling desisyon tungkol sa Mercado Group. At tungkol sa pag-upo ko bilang CEO. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig niya mula sa kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Victor Santiago, sabi ng boses, matalim at puno ng otoridad. Nagkamali ka ng kinalaban. At nagkamali ka ng pinaniwalaan. Nagulat si Atty. Victor. Sino ka? Malalaman mo sa tamang panahon, sabi ng boses. Ang laro ay nagsisimula pa lang. At hindi ikaw ang mananalo. Bago pa man makasagot si Atty. Victor, ibinaba ng tumawag ang telepono. Naguluhan si Atty. Victor. Ngunit agad din niya itong binaliwala. Wala siyang pakialam. Hindi siya matatalo. Sa kabilang banda, si Pia at Rafa, sa magkaibang lokasyon, ay nagkatinginan sa isip ni Rafa at sa totoong harapan ni Pia. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At ngayon, mayroon na silang isang tunay na sandata, ang katotohanan at ang tiwala sa isa't isa. Ang pagpasok sa board meeting ng Mercado Group ay tila ba pagpasok sa isang bitag na alam mong naroon. Nakaupo si Rafa Reyes sa isang gilid, kasama si Pia na nakaupo sa tabi niya, matigas ang mukha ngunit may apoy sa mga mata. Ang lahat ng miyembro ng board ay naroon, kasama ang ilang piling mamamahayag na inimbitahan ni Atty. Victor para sa kanyang i-grand announcement. Hindi pa rin lubos na maisip ni Rafa ang bilis ng mga pangyayari. Isang araw lang ang nakakaraan, nakapiit pa siya sa isang selda, puno ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, narito siya, sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa mundo ng negosyo, handang lumaban. Ang pananampalataya ni Pia sa kanya, ang kanyang determinasyon, ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Si Atty. Victor Santiago ang nangunguna sa pagpupulong, ang kanyang boses ay malakas at puno ng tiwala. Nakangisi ito, tila bahawak na nito ang mundo sa kanyang mga palad. Ang bawat salita niya ay tila patalim na sumasaksak sa puso ni Rafa. Mga ginoo at binibini, panimula ni Atty. Victor, habang nakatayo sa harap ng malaking screen. Nandito tayo ngayon upang formal na tanggapin ang pagbibitiw ni Don Emilio de la Cruz bilang CEO at chairman ng Mercado Group dahil sa kanyang humina na kalusugan. At upang ilatag ang aking mga plano para sa kinabukasan ng ating kumpanya. Kasabay nito, ipapakita ko sa inyo ang mga ebidensya ng pagtataksil ng isang taong nagbalak kayo bilang tagaligtas, ngunit ang totoo ay isang traidor. Tiningnan ni Atty. Victor si Rafa, ang kanyang ngiti ay mas lalo pang lumapad. Nakita niya ang flashes ng mga kamera. Ito ang kanyang sandali. Ang taong ito, si Rafael Reyes, patuloy ni Atty. Victor, habang ipinapakita ang isang malaking larawan ni Rafa sa screen na may markang embezzler at traitor. Ang taong nagkunwari na bayani ng basura ay siyang nagnakaw sa ating kumpanya. Siya ang nag-leak ng ating mga sikreto. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo sa tondo. At mayroon akong mga ebidensya na magpapatunay ng lahat ng ito. Naglabas si Atty. Victor ng mga dokumento, mga bank statements, at mga peking kontrata na may pirma ni Rafa. Ang lahat ay tila ba totoo? Nagbulungan ang mga miyembro ng board. Ang mga mamamahayag ay nagtatala ng mabilis. Napakagatlabi si Rafa. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ito ang kanyang sandali. Hindi siya papayag na matalo. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Atty. Victor sa kanyang presentasyon, isang malakas na katok ang narinig mula sa malaking pinto ng conference room. Nagsitayuan ang mga gwardya, tila nagtataka. Anong nangyayari? Tanong ni Atty. Victor, iritado. Sino ang naglakas loob na gambalain ang meeting na ito? Dahan-dahan, bumukas ang pinto. At doon, tumambad ang isang imahe na nagpatigil sa lahat ng paghinga.
Nakasuot ng pormal na barong Tagalog, nakatayo si Don Emilio Lolo Emong de la Cruz. Direkta ang kanyang tindig. Matalas ang kanyang tingin. Walang bahid ng sakit. Walang bahid ng kahinaan. Naglakad siya papasok, ang kanyang bawat hakbang ay puno ng otoridad at kapangyarihan. Ang lahat ng tao sa loob ng conference room ay nagulantang. Attorney Victor, Manang Rosa, ang mga miyembro ng board, ang mga reporter, lahat sila ay namutla. Tila ba nakakita sila ng multo? Lolo, bulong ni Pia na tila ba hindi makapaniwala. Ngunit sa halip na pagkagulat, may malaking ngiti ang lumabas sa labi niya. Alam niya na ito ang twist na pinag-usapan nila ni Rafa. Nandito ka na pala, Victor, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, walang bahid ng kahinaan. Nagmamadali ka yata sa pag-upo sa aking posisyon. Namutla si Attorney Victor. Lolo, paano? Akala mo, sabi ni Don Emilio, umingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Ang lahat ng ito, Victor, ay isang pagsubok. Ang lahat ng ito ay isang laro. At ikaw ay nagkamali ng kinalaban. Nagulat ang lahat. Ang board members ay nagbulungan. Ang mga reporter ay mabilis na nag-type sa kanilang mga laptop. Ang lahat ng ito, sabi ni Don Emilio, habang nakatingin sa lahat ng tao sa silid, ay bahagi ng aking plano. Ang pagkawala ko. Ang paghahanap ko ng taong mapagkakatiwalaan. Ang pagsubok kay Rafael Reyes. At ang paglalantad sa mga traidor sa kumpanyang ito. Tiningnan ni Don Emilio si Attorney Victor, pagkatapos ay kay Manang Rosa, na tila ba gusto nitong lumubog sa lupa. Victor Santiago, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay puno ng galit, ikaw ang nagtaksil sa akin. Ikaw ang nagpalsipika ng mga dokumento. Ikaw ang nagpahirap sa akin. Ikaw ang gustong sirain ang pamilya ko. Sa sandaling iyon, tumayo si Rafa, kasama si Pia. Hawak ni Pia ang flash drive at ang mga dokumento na kanyang nakuha. Huwag po kayong maniwala sa kanya, sigaw ni Attorney Victor na tila ba desperado na. Niloloko lang niya kayo. Ang mga kalakal na yan ang salarin. Hindi ako. Talaga ba, Victor, sabi ni Pia, ang kanyang boses ay puno ng galit. Kung gayon, ipapakita namin ang katotohanan. Inilagay ni Pia ang flash drive sa computer. At sa screen, naglaro ang mga video at audio recordings. Ang pag-uusap ni Attorney Victor at Manang Rosa tungkol sa kanilang plano. Ang pagpapalsipika ng mga dokumento. Ang pagbabanta sa mga residente ng Tondo. Ang paglalasong ginawa niya kay Don Emilio. Ang lahat ng ito ay naririnig at nakikita ng lahat. Ang lahat ng tao sa silid ay nagulantang. Ang mga mamamahayag ay nagulat. Ang mga miyembro ng board ay namutla. Hindi. Mga kasinungalingan yan. Fake news yan, sigaw ni Attorney Victor, pilit na inagaw ang laptop, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya na nagbabantay sa labas ng conference room. Ang mga ebidensya ay nagsasalita para sa kanilang sarili, Attorney Santiago, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay malakas at puno ng tiwala. Hindi ako ang traidor. Ikaw. Ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng pagsisira mo sa pamilya de la Cruz, ang lahat ng pagpapahirap mo sa mga tao sa Tondo, ngayon, lalabas ang lahat ng katotohanan. Niyaya ni Rafa ang mga miyembro ng board na magpunta sa Tondo upang saksihan ang mga epekto ng mga plano ni Attorney Victor sa komunidad. At upang marinig ang testimonya ni Aling Nena at Diego na nandoon din sa conference room, pilit na pinigilan ang luha ng kagalakan. Pumasok ang mga pulis na inimbitahan na rin ni Don Emilio. Attorney Victor Santiago, you are under arrest for fraud, attempted murder, and conspiracy, sabi ng isang pulis. Sinubukan ni Attorney Victor na tumakas, ngunit nahuli siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Hindi. Hindi ako matatalo. Sa akin ang Mercado Group. Manang Rosa, sabi ni Don Emilio mahina, bakit? Umiyak si Manang Rosa, pilit na tumakas, ngunit nahuli rin ng mga pulis. Patawarin niyo ako, Don Emilio. Patawarin niyo ako. Nang maaresto na si Attorney Victor at Manang Rosa, ang boardroom ay puno ng katahimikan. Lahat ng mata ay nakatingin kay Don Emilio. Ngayon, sabi ni Don Emilio habang tumitingin sa lahat ng miyembro ng board. Gusto kong malaman niyo na ang aking desisyon ay pinal.
Ang lahat ng pagsubok na ito ay upang hanapin ang karapat-dapat na papalit sa akin. Ang isang taong may puso, hindi lang utak. Ang isang taong may dignidad kahit saan man siya nanggaling. Tumingin si Don Emilio kay Rafa at pagkatapos ay kay Pia. Rafael Reyes, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Pinatunayan mo ang iyong sarili. Pinatunayan mo na ang kabutihan ay mas malakas kaysa sa kasakiman. Pinatunayan mo na ang puso ay mas matimbang kaysa sa pera. Ikaw ang magiging bagong CEO ng Mercado Group. Nagulat si Rafa. Hindi niya inaasahan. At Pia, patuloy ni Don Emilio, na tiningnan ang kanyang apo, ikaw naman ay naging isang babaeng matatag. Nakita ko ang iyong pagbabago. Nakita ko ang iyong pagmamahal. Ikaw ang magiging katuwang niya. Magkasama kayo, magiging mas matatag ang pamilya natin. At mas makabuluhan. Lumapit si Rafa kay Don Emilio at hinawakan ang kamay nito. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po kayo bibigyan. Pagkatapos, tumingin si Rafa kay Pia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Ngayon, sabi ni Don Emilio, habang nakatingin kay Rafa at Pia, naipasa ko na sa inyo ang lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit ang totoong responsibilidad ay nagsisimula pa lang. May pananagutan kayo sa libu-libong buhay na umaasa sa Mercado Group. At lalo na sa mga taong nangangailangan. Handa ba kayong gampanan ang responsibilidad na ito? Handa ba kayong gampanan ang pamana ng puso? Ang simoy ng hangin sa hardin ng mansyon ng mga De La Cruz ay sariwa, at ang sikat ng araw ay tila ba nagbibigay ng bagong pag-asa. Hindi ito ang payatas. Hindi rin ito ang formal na conference room ng Mercado Tower. Ito ay isang lugar ng selebrasyon, ng pag-ibig, at ng bagong simula. Nakasuot ng puting barong Tagalog, nakatayo si Rafa Reyes sa harap ng altar, at nakangiti. Hindi siya makapaniwala na ito ay nangyayari. Sa tabi niya ay si Sofia Pia Alcantara de la Cruz, nakasuot ng simpleng puting wedding gown na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, at ang kanyang ngiti ay tapat. Ang Pia na dating kirot sa puso ni Rafa ay ngayon ang kasama niya, ang katuwang niya sa buhay, at ang babaeng minamahal niya. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, ng sakit, at ng pagdududa, ngunit ang lahat ng ito ay nagdulot sa kanila ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang yaman, ang tunay na pag-ibig at pagtitiwala. Nandoon si Don Emilio, na tila ba bumalik ang lahat ng lakas at sigla, nakaupo sa harap, may ngiti sa labi. Nandoon din si Aling Nena, na umiiyak sa tuwa, kasama si Diego na nakangiti at masaya para sa kanila. Ang mga kapitbahay mula Tondo, at ang ilang miyembro ng board na nakakita sa tunay na kulay ni Rafa, ay naroon din upang saksihan ang pag-iisang dibdib ng mga ngalakal at ng dalaga ng negosyante. Rafael Reyes, tinatanggap mo ba si Sofia Alcantara de la Cruz bilang iyong kabiyak? Tanong ng pari. Opo, padre. Buong puso ko pong tinatanggap, sabi ni Rafa, habang nakatingin kay Pia, at hawak ang kamay nito. Sofia Alcantara de la Cruz, tinatanggap mo ba si Rafael Reyes bilang iyong kabiyak? Opo, padre. Buong puso ko po, sabi ni Pia, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Isang taon ang lumipas. Si Rafa ay hindi na lamang isang mangangalakal. Siya na ang bagong CEO ng Mercado Group. Ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Ang kanyang opisina ay nananatiling simple, ngunit puno ng enerhiya at pag-asa. Isang araw, sa isang malaking press conference, nakatayo si Rafa sa harap ng mga mamamahayag, habang si Pia ay nakatayo sa tabi niya bilang kanyang asawa at katuwang. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula ni Rafa, ang kanyang boses ay malakas at puno ng tiwala. Ngayon po, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang proyekto ng Mercado Group. Ito po ay ang Mercado para sa Lahat housing program. Nagulat ang mga mamamahayag. Hindi ito karaniwan sa mga corporate press conference. Ang layunin po ng proyektong ito, patuloy ni Rafa, ay upang magtayo ng maayos at disenteng pabahay para sa ating mga kababayan na nawalan ng tirahan o nabubuhay sa kahirapan. Sisimulan po natin ito sa Tondo, sa lugar na dati nang binalak na gawing commercial establishment. Nagpalakpakan ang mga mamamahayag. Ang mga larawan ng bagong disenyo ng mga bahay, ng mga eskwelahan, at ng mga komunidad na itatayo ay ipinakita sa screen. Si Pia ay nakangiti, puno ng pagmamalaki sa kanyang asawa. Hindi po ito simpleng proyekto ng pabahay, paliwanag ni Rafa.
Ito po ay isang commitment ng Mercado Group sa ating komunidad. Ito po ay isang pagpapakita na ang tunay na yaman ay hindi lamang sa pera, kundi sa pagtulong sa kapwa. Ito po ay pamana ng puso. Sa mga sumunod na taon, nakita ng lahat ang pagbabago sa Tondo. Ang mga lumang barong-barong ay unti-unting napalitan ng mga modernong apartment complexes, malinis na daan, at mga parke kung saan naglalaro ang mga bata. Mayroon na ring mga eskwelahan, sentro ng komunidad, at mga hanapbuhay na sinimulan ng mga residente. Si Aling Nena ay nakatira na ngayon sa isang bagong apartment, kasama ang kanyang pamilya. Si Diego ay naging supervisor na sa konstruksyon ng mga bagong proyekto ng Mercado Group, at may maayos na trabaho at kita. Ang kanyang mga anak ay nag-aaral na sa magagandang paaralan. Isang araw, bumisita si Rafa at Pia sa Tondo. Naglalakad sila sa gitna ng bagong komunidad, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Nakita nila si Aling Nena na nakaupo sa labas ng kanyang bagong bahay, nagkukwentuhan sa kanyang mga kapitbahay. Nakita nila si Diego na nagtuturo sa mga bata sa parke. Hindi ko akalain na magagawa natin ito, Rafa, sabi ni Pia, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat sa'yo. Binago mo hindi lang ang buhay namin, kundi ang buhay ng napakaraming tao. Ngumiti si Rafa. Hindi ako mag-isa, Pia. Nagawa natin ito ng magkasama. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Ikaw ang nagpakita sa akin na hindi lahat ng mayaman ay masama. Niyakap ni Pia si Rafa. At ikaw naman ang nagpakita sa akin na ang tunay na halaga ay hindi sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Dumating si Don Emilio nakangiti. Tama kayo, mga anak. Ito ang tunay na pamana ng pamilya de la Cruz. Hindi ang mga gusali at pera, kundi ang pagmamalasakit sa kapwa. Ang pag-asa na nagmumula sa puso. Tiningnan ni Rafa at Pia ang papalubog na araw. Ang langit ay nagkulay kahel, at ang mga ilaw sa mga bagong bahay ay nagsisimula ng sumindi. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang sa kanilang buhay, kundi sa buhay ng buong komunidad. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula pa lamang ng ating pamana, sabi ni Rafa, habang si Pia ay mahigpit na humawak sa kanyang kamay. At gagawin natin ito ng magkasama, Pia replied. Ang kanyang ngiti ay rilay kumikinang sa bawat puso na ating matutulungan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang nagbago sa kanilang buhay. Ito ay nagbago ng isang komunidad. Isang patunay na ang kabutihan at pagmamahal ay may kapangyarihang magdulot ng tunay na pagbabago. At dito nagtatapos ang kwento ni Rafa at Pia, isang pamana ng puso na nagpapatunay na ang pag-ibig at kabutihan ay kayang baguhin ang mundo. Sa bawat salita, sa bawat kabanata, kasama ko kayong naglakbay sa mundo ni Rafa at Pia. Mula sa putik ng payatas, hanggang sa nagkikinangang tour ng Mercado Group, at pabalik sa isang Tondo na binago ng pag-asa. Labis po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aming kwento. Ang pagbuo ng naratibong ito ay isang emosyonal na karanasan para sa akin, mula sa simpleng ideya ninyo na unti-unting lumalim, nagkaroon ng mga twist, at nagpakita ng iba't ibang mukha ng pag-ibig at pagsubok. Ang bawat kaganapan, bawat luhang pumatak, at bawat ngiting lumabas ay sinikap kong ibuhos upang maramdaman nyo ang bawat emosyon ng ating mga karakter. Naway ang kwentong ito ay nagbigay hindi lamang ng aliw, kundi pati na rin ng inspirasyon. Inspirasyon na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kayamanan o katayuan sa lipunan, kundi sa kabutihan ng kanyang puso, sa kanyang integridad, at sa kakayahan niyang magmahal ng totoo. Sana ay naipakita rin ito ang kapangyarihan ng pag-ibig na bumago ng mga puso, nagpagaling ng mga sugat, at nagbigay pag-asa sa mga nawawalan. Tandaan natin, ang pagmamalasakit at pag-unawa ay mas matibay kaysa sa anumang pader ng pagmamataas at inggit. Naway patuloy nating bigyan halaga ang mga taong may ginintuang puso, saan man sila nagmula. Maraming salamat po muli sa inyong pananatili hanggang sa huling pahina ng ating kwento. Umaasa po akong nag-iwan ito ng malalim na baka sa inyong mga puso at isipan. Ano po ang inyong pinakagustong bahagi? Anong aral ang pinakanakakatuwa sa inyo? Ibahagi ninyo po ang inyong mga saloobin dahil ang inyong feedback ay ang pinakamahalaga sa akin. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa inyong lahat.